balance, yan yung sinasabi ko na 100% guaranteed na babalik na yung offer sa atin or hindi siya babalik, magiging 75,000 yan. Yes, 100% sure tayo dyan kasi nangyayari yan dahil inoperan ka ulit kaya meron kang grade out. Hindi mo lang siya magamit dahil nga nagamit mo na yung 1 out of 1 use. Hello! Magandang araw po sa inyong lahat and welcome back po dito sa Almondero Tutorial. Ayan! So ngayon lang ulit ako nakapaggawa ng video dahil sobrang busy ngayong holiday season and talagang napakaraming namin ginagawa. So kung napanood nyo yung mga video natin, yung mga naging transaction natin, yung mga ibang income natin is ibinigay natin for a gift giving para sa mga bata. So lagi namin yung ginagawa taon-taon and at least nakatulong tayo kahit papaano at naibigay natin yung konting cashback. Kumbaga kung tinatawag natin na cashback Nox, para sa ating mga, syempre, konting regalo lang para sa mga bata ay makakapagpasaya naman talaga. Okay, so yung topic natin ngayon, it's all about the G-Gives. Kasi meron akong ka-chat kanina, talagang nag-iisip kami, gusto niya kasing parang kailangan niya like ng 20,000 or 25,000 na pera. So, ang pera niya lang na cash is 13,000. So, pinag-iisipan niya ngayon kung pag nagbayad ba siya ng G-Gives, ay makukuha niya ba ulit yung offer niya na 30,000. Kasi yung offer sa kanya is 30,000 na nagamit na and 4 na hulog na lang, tapos na siya. So normally kasi noon, kapag natapos mo yung G-Gives mo, ang binabayaran natin dun sa G-Gives na monthly hulugan, normally binabalik agad yan. So ngayon hindi natin masasabi. Lagi kong sinasabi na this is not guaranteed na magkakaroon ulit kayo ng offer unless na merong grade out amount. Pag sinabi natin grade out amount, yun yung may offer ka na pero wala ka ng use of G-Gives. Halimbawa, meron kang offer na 30,000 na nagamit mo na which is 8 months mo nang nahuhulugan. Then yung 30,000 is inoperan ka ulit ng 45,000 pesos. In a total of 75,000 pesos na limit. So, yung 45,000 pesos na yon grade out. Yung ibig sabihin parang kulay gray siya na malabo na hindi maaaring gamitin. So, kung napapansin nyo, ganon. Pag ganon, hindi siya pwede. Yung pag ganon, pag binayaran mo yung bill mo na 4 na hulog na lang pag nagbayad ka, yun, pwede mo nang makuha yun agad-agad. Nangyayari lang yun is kapag nagamit mo yung use ng G-Gives mo, kunyari, ang paggamit ng G-Gives mo, di ba, may nakalagay dyan 0 out of 3, 1 out of 3. Pag ganyan, 1 use out of 1. Ibig sabihin, 1 use ka lang, nagamit mo yung 30K na offer sa'yo sa isang beses. So, hindi ka na pwedeng makagamit ng another offer. So, nag-grade out, yung sinabi ko kanina, na operan ka ulit ng 45,000. So, yan, pag binayaran mo ngayon yung 38,000, yung natitirang balance, yan yung sinasabi ko na 100% guaranteed na babalik na yung offer sa atin or hindi siya babalik, magiging 75,000 yan. Yes, 100% sure tayo dyan kasi nangyayari yan dahil inoperan ka ulit kaya meron kang grade out. Hindi mo lang siya magamit dahil nga nagamit mo na yung 1 out of 1 use mo kay G-Gives. Paano mo malalaman na hindi ka na-operan? So, hindi natin masasabi na ma-operan ka agad or hindi pa. Kasi unang-una, ang depende yan sa paggamit natin kay GCash. And itong si GCash is daily niya tinitingnan on how you use your GCash transaction and doon natin malalaman kung okay ba yung transaction mo para operan ka at magkaroon ka ng credibility na operan ulit ng either mas mataas or either mas mababa na G-Gives offer. Okay, sa case kanina ng ating kliyente, hindi natin guarantee, hindi natin siya pinagbayad kasi sabi ko sa kanya, huwag ka munang magbayad kasi once na magbayad ka, maaaring baka mawalan ka ng pera sa Pasko. I mean, mawalan kasi baka ibayad niya tapos hindi siya ma-operan agad. So, ma-operan man siya, baka after 1 week pa, baka after 1 month pa, ganon. So, i-secure na lang muna natin yung pera natin kapag ganyan. Then, kapag may nakita kang amount, tapos grade out, tapos konti na lang yung babayaran mo, yan pwede na nating i-sacrifice. Sure na sure tayo dyan, 100% ay magkaka-offer ka ulit. Then, if ever naman na wala ka pang offer na sa G-Gives, tignan mo lang yung paggamit mo ng yung G-Gives. Normally, ng yung GCash, normally mas tumataas yan kapag ginagamit natin si GCash as a pay bills, meron tayong G-Save at ginagamit natin siya sa mga QR transactions. So medyo lumalabo tayo or bumababa yung score natin kapag ginagamit natin siya for cash out, more on cash out transaction. Kasi ganyan yung amin. So until now, hindi pa rin tayo na-operan. Ayan. So, yun lang yung topic natin for today's video. Sa mga nais magpa-trade ng ating mga G-Gives, Kwarta, Revibills, Atome, Mukasa,
Pwede po yan dito sa Al Montero Tutorial, sa Aljoms Trading, sa TikTok Pay Later, sa Lazada, yan, pwede rin po yan sa amin. So, i-visit nyo rin po kami sa aming Cat's Eye online shop sa TikTok, and ganoon na rin sa aming page dito sa Aldrin Montero sa FB, www.facebook.com/almontero11. Ayan. So, mag-iingat po tayong lahat, medyo maulan, and happy holiday. Sana po ay may natutunan kayo for today's video. Maraming salamat po! Once again, I'm Aldrin Montero. Tandaan po natin, mag-ingat tayo sa mga scammer. Makipag-usap na lang kayo sa may blue badge. Kasi kahit maraming followers pero walang blue badge, may scammer pa din. Sobrang dami talaga naming nakakasalamuha. Yung nagtatry magpa-convert sa amin pero nahuhuli namin lagi. Okay? So ulit, once again, I'm Aldrin Montero dito sa Al Montero Tutorial. Hanggang dito na lang. Mag-ingat po tayong lahat. Bye-bye!